Okay, magandang umaga sa atin lahat. Good morning. At papag-aralan natin itong Psalm 45 verse number 1, where David says, "My heart is inditing a good matter. I speak of the things which I have made touching the king. My tongue is the pen of a ready writer." Sabi diyan, papag-aralan natin ano po. Okay, ano ba itong topic natin na ready writer? Yan ang ating papag-aralan ngayong umaga. We will be observing itong tinatawag nating principles that are used by the sons of Issachar. That means we will go through some historical facts about ito pong veracity of the New Testament part 2. Dapat tayo ngayon ano po. So last Sunday napag-aralan natin ang ito. Okay? Pag-aralan natin last Sunday itong tinatawag na from the Old Testament. From the Old Testament pinuntahan natin at yan, from the Old Testament. And dali lang at nagahang itong ating OBS natin. Pati picture nagahang na, ayaw nang nagluloko-loko na. Okay, so ayan. So dito sa chart natin na pag-aralan natin last Sunday, from the beginning of the Old Testament until dito po sa recently itong kapanahunan natin po. So we go through from the time of Moses until dito sa time ni Apostle John the Beloved and also until the time of Diocletian, of the Roman Emperor This was the time wherein the Bible was fragmented dahil 2,000 of manuscripts. But in the year 100 AD, the first century actually first century ng early church, they already have the complete Bible in their hand. So yan yung na-take up natin last Sunday. And sa ating kapanahonan, we already have, according sa mga archaeologists, from 5,400 manuscripts to 6,000 hanggang 6,000, lagpas na 6,000 ngayon recently itong mga New Testament variants, and they are compiled doon sa website ng CSNTM for you to check out ano ba yung mga variants of the scripture na ito Now these are itong mga 5,400 variants of the scripture. These are what we consider viable variants. Okay, that means more than 5,000 or 6,000 ang variants ng New Testament. But itong 5,400 variants, they are viable. Pag sinabing viable ay confirmed yung kanilang writing from the date. Halimbawa, pag merong variants na na-discover during the time of 56 AD, pag sinabi mong viable yung variants na ito, meron siyang supporting manuscripts 100 years before.
and 100 years after. Yun ang ibig sabihin ng viable variance. So ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisa, marami siyang kapareho. So they are considered viable variance, o kaya sa lingwahe natin, totoo yung kanilang isinulat. So yan ang pag-aralan natin last Sunday. And having in mind also, bago tayo magpatuloy, this chart, ano ho, natin yung chart na ito. Itong second chart na ito, okay? Sa second chart natin, kita natin na sa mga variance na nalaman natin dito sa first chart natin, there are 5,400, ano po, okay, or lagpas sa 6,000, ano ho. Dito naman sa chart natin noong nakaraang linggo, napag-aralan natin na since we have 138,213 words in the New Testament, barely 200,000 ang mga salita sa New Testament, ano po. Okay? Pagka kinumbine mo, ito yung data, ito yung percentage, ano po. Kinumpare mo sa 5,400 or 5,800 or 6,000 manuscripts in the Greek New Testament, ibig sabihin yan, every words sa New Testament ay mayroong tatlong variant. So ganun karami, ano po. Ganun karami yan, ano po. So, yan yung napag-aralan natin nung nakaraan, ano po. So ngayon, puntahan ho natin itong Psalm 45 verse number 1. Ang sabi diyan na my heart is inditing a good matter. I speak of the things which I have made touching the king. My tongue is a pen of a ready writer. Yan yung pupuntahan natin, ano po. Ito yung role ng amanuensis in Latin, ano ho. Kasi itong mga variants na ito, they are influenced sa kapanahunan nila na ang universal language noon, after the Greek Septuagint, ano po, ay the universal language then was, after the fall of the Grecian Empire, was Latin. Okay, Latin ang universal language noon. So makita natin ito sa ating papag-aralan ngayon, ano po. Ano yung role ng amanuensis? Amanuensis is galing yung dalawang Latin word, manual. Alam na may ibig sabihin ng manual, ano po. Okay? Or by hand. Ayan, or in the Greek, itong basic foundation na amanuensis, itong hyperetes or under rower, or sa layman's term natin, secretary. Okay? So may mga secretary, may mga writer ang mga New Testament na makikita natin, ano po. Halimbawa na lang, puntahan natin yung asa na ba yung New Testament dito? Puntahan natin yung sulat ni Walang back. Bakit walang back? Asan yung home dito? Okay, puntahan natin. Puntahan natin yung 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5, ano po, verse number 12. Ito makita natin ang secretary ni Apostle Peter. Dahil 1 Peter was written by verse number 12. Ano ba yung verse number 12?
Okay, verse number 12. Ayan. Ayan ang secretary ni Apostle Peter. Siya ang sumulat ng First Peter. By Silvanus, a faithful brother of you, as I suppose I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. Sabi diyan. So Silvanus was the secretary of the Apostle Peter. If you compare First Peter and Second Peter, malaki pagkakaiba niyan, ano po? Dahil ang First Peter, it was nicely written. But the Second Peter, uh, sabihin nating merong pagkakaiba dahil the Second Peter, the epistle of Second Peter was written by the Apostle Peter himself. Itong First Peter was written by Silvanus, sabi diyan, no po. And also the Apostle Paul, puntan natin na meron din siyang secretary sa Romans chapter 16. Kita natin Romans chapter 16. Yan, verse number 22. Ang sabi diyan, I, Tertius, who wrote this epistle. Ayan, okay. So the book of Romans was not written by the Apostle Paul. It was written by his secretary na si Tertius. Ayan, makikita natin sa Romans 16 verse number 22. And also in the early church, yung book of Mark nila, actually itong itong book of Luke in the first century, ano po, in the early church, yung Bible po nila, yung 100 AD, kung saan compiled na yung Old and the New Testament. Yung Book of Mark was in 2 volume doon sa first century. So we have the Gospel of Luke, Luke. Yung second volume nila is Acts, dahil pareho ang writer niyan, Luke and Acts. And the book of Acts was written by the Apostle Luke himself. Makita niyo sa Luke chapter 1, binanggit niya si Theophilus. Ganun din sa Mark, sa Acts chapter 1, binanggit niya rin itong name ni Theophilus, wherein he said, the former treatise that I have written. Ibig sabihin, referring to the book of Luke, the Gospel of Luke himself. So, sa kapanahon natin, pinaghiwalay na yan. Pero in the early church, isang aklat lamang po yan, mga kapatid. So, makita natin itong companion naman ni Apostle, ng mga apostles dito po sa aklat ng Acts chapter 13. Kita natin sa Acts chapter 13. Okay, verse number 5. It was written, and when they were at Salamis, they preached the word of God in synagogue of the Jews. And they and they had also John to their minister. Ito si John Mark, ayan ay mga contemporary na mga apostles. They are writing about the events na kanilang pinupuntahan o ginagawa. So merong specialized skill sa kapanahonan ng mga disciples, including itong shorthand abilities nila, Okay, tingnan natin. Kasi ito yung binabanggit sa text natin sa aklat ng Psalm number 45, di ba? Sa Psalm number 45, makita natin, balikan natin. Ito yung in the Greek, puntahan natin ito sa Greek dahil mahalaga ito. Binabanggit itong tinatawag na the pen of a ready writer. Ayan, the pen of a ready writer. Ano ibig sabihin ng the pen of a ready writer? The ready writer, in the
in the King James, or in the NIV, a skillful writer. But in the Septuagint, Greek Septuagint is the Greek form of the Hebrew Bible of the Old Testament. Ano po? So the Greek term dito ng ready writer is oxygraphos. Oxygraphos in the Greek, a synonym for tachygraphos, or a shorthand writer. Ano po? So ibig sabihin, ito itong kapanahunan na ito ay laganap na sa kanilang society yung skill ng shorthand writer na binabanggit dito. At ganun din na binabanggit sa, tingnan niyo, sa aklat ng Matthew. Tingnan natin sa sa aklat ng Matthew chapter 9, actually verse number 9. Dito makita natin ano ba ang trade ano ang trade skill ni Matthew, the Apostle Matthew. Mark 9 verse number 9. Ang sabi diyan? Ayan, verse number 9. And as Jesus passed from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. Ayun, so nasa custom trade yan si Mark. Ibig sabihin, a lot of writing is being done as a skill of sa kapanahon natin na accountant yan si Matthew. So he is fluent in writing stenography or tachygraphos or oxygraphos in the Greek, or a shorthand writer. So marunong yan ng shorthand writing si Matthew. Kaya kung ikukumpara natin ang Matthew sa Gospel of Mark, tingin natin mas mahaba ang Matthew. There are 28 chapters. Ang Mark ay meron lang 16 chapters, di ba? Bakit ganon? Bakit mas mahaba? Dahil ang writing ni Matthew is shorthand, stenography. Ano po? That means ang record ni Matthew is verbatim. So kung tatanggalin mo yung mga discourses ng Panginoon sa Matthew, pati specifically in Sermon of the Mount, ano po, ay mas maigsi ang Matthew kung tanggalin mo yung mga discourses ng Panginoon. But verbatim ang writing, ang record ni Matthew, kaya mas mahaba. Ano po? So yan ang skill ng mga disciples, shorthand skill. Ano po? Okay? So ganun din binabanggit sa 2 Timothy chapter 4. Tingnan natin, sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy. Tingnan natin chapter number 4, where the Apostle Paul mentioned dito sa kanyang writing, ano po, verse number 13. Yan, sabi diyan ni Apostle Paul. Okay. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring it to me, the books, but especially the parchment. Ano po? Yung Paul mentioned diyan yung binabanggit na ano ito? The books. Ano po? Okay? The books or the parchments. The parchment, a predecessor to yung mga codex system of writing. Ano po? Ibig sabihin, dito ay ang pagsusulat ng mga disciples na is on a codex form. Pag sinabing codex, parang notebook. Sa kapanahon natin, pwede kang magsulat sa magkabila.
Hindi na ito sila nagsusulat ng scroll, ano po. Hindi na scroll ang gamit nila kundi parchments or ano ito, nasa vellum na sila, ano, vellum or animal skin ang kanilang sinusulatan na, at in a codex form. That means you can write on both sides. Contrary sa mga papyrus, one side lang ang pwedeng sulatan dahil sa kabila noon magaspang. Ano po? So yan. Sa 2 Timothy chapter 4 verse number 13. And also, pansinin din natin na pansinin din natin na sa kapanahonan ng mga disciples ay nauso na yung tinatawag na Zipf's Law. Zipf's Law. Ano ba yung Zipf's Law? Ito yung pagpapaiksi ng mga mahabang salita. Uso na sa kanila noon 'yan, ano po. Okay? Dito sa first century ng early church, yung Zipf's Law. Like halimbawa sa kapanahon natin, pagka sasabihin mo yung ano ito, deoxyribonucleic acid. Ayan, okay. Para hindi ka mahirapan, sabihin mo na lang DNA. Yan ang Zipf's Law, pinapaiksi yung salita. Okay? Okay naman sa Europe yung NATO. Pag sinabing NATO, that is North Atlantic Treaty Organization, para hindi hindi time consuming, at saka ang pagsusulat, kasi ang pagsusulat noon is manual, wala silang printing press noon, ano po. The printing press was invented noong kapanahunan ni Martin Luther, ano po. Okay? Kaya tinawag yan na the Gutenberg Folly. At ang photocopy invented in 1939 yata yon, ano po. Okay, so meron nang sa kapanahonan ng mga disciples, they are used to use they also use abbreviations or yung tinatawag na Zipf's Law. So kung titingnan natin yung mga manuscripts, meron tinatawag sa mga manuscripts, kung pupuntahan natin yung website ng CSNTM, titignan mo yung P39 or P57 or mga papyrus compilations ho nila, ay mapapansin natin doon sa kanilang compilation of mga archaeologists about the parchment, itong 5,000 plus na parchment ng New Testament, ay outstanding yung abbreviation ng pangalan o salita in their writing. Halimbawa itong yung pangalan ng Panginoon, yung Christ, or in Latin is Christos. Ang abbreviation niyan, ito yung tinatawag ng mga Latin scientists, ano po. Kasi Latin ang salita ng buong mundo noon. So, ang tawag ng mga pagpapaiksi ng pangalan sa kapanahonan nila, particularly in the New Testament, sa Holy Scriptures, they call it nomina sacra, or in English, sacred names. Ito yung sacred names ng Panginoon, like Christos. Mapapansin mo doon sa manuscript nila, hindi binubuo yung Christos, kasi yung Christos, pag sinulat mo yan sa Greek, 7 letters. Pero may mga parchment na ang nakasulat is X and P lamang, ano po. Okay, yung unang dalawang letra ng Christos or Christ in English
nakasulat sa parchment X and P. That is abbreviating yung English word na Christ. So that's what we call the sacred names. At saka yung pangalan ng Panginoon na Jesus or Jesus in Latin, ano po, it was abbreviated, ano po, itong first letter at saka yung last letter. Dalawa lamang. Yung salita naman na God or Theos in the Greek, ano po, ay abbreviated lamang yan yung first and last letter. Dalawang letter lang yan. Yung Holy Spirit, ganun din. At ganun din yung salitang Kurios or Lord in Greek. Kurios in Greek. It was abbreviated to two letters. Yung first letter at saka yung last letter uh, of the Greek word ng Kurios. So, ang tawag dyan, yan ay mga deliberate, standardized, reflecting itong mga sacred names ng ating Panginoon. And napag-aralan din natin, saan ba yung chart natin na ano, ito yata yon, ito. Pag-aralan din natin itong paggamit ng first and last, the first and the last. Nabasa natin dito sa aklat ng Isaiah 41 last time. Huwag na natin puntaan para hindi tayo magtagal. Isaiah 46, 44, Isaiah 48. Ginamit sa Old Testament yung salitang the first and the last in Hebrew, ano po. Pero itong term na first and the last ginamit din in the New Testament, particularly in the book of Revelation chapter 1 verse 8, verse 11, at ultimately doon sa Revelation 22 verse number 3, na pinapatungkulan nun yung first and last sa Old Testament is the same ng first and last in the New Testament, pointing to the Lord Jesus Christ, that He was the object ng praise na the first and the last. Ano po? So, sabi niyan sa Revelation chapter 1, I am the Alpha and the Omega. Sabi dun sa verse number 8. Verse number 17 ng Revelation chapter 1, referring to the Lord Jesus Christ. Ano po? At ganun din ang pagkagamit sa Old Testament. Dahil ang Old Testament is Hebrew, so Hebrew used the first and the last letter in Hebrew. In conjunction dito sa Alpha and Omega, dito po sa Revelation chapter 1, referring to the Lord. So the Lord Jesus Christ was the Alpha and the Omega sa Revelation, sa New Testament. The same din ang paggagamit ng Aleph and Tau, or the first and last letter of the Hebrew alphabet in the Old Testament, mga kapatid. Ano po? So, ang tawag ng mga scholars po dyan, yung paggamit ng Aleph and Tau, or the first and last letter of the Hebrew alphabet, ay yung tinatawag nilang hypokatastasis. Ano po? Ano ang ibig sabihin ng hypokatastasis? Ito yung ano to? Another form of communicating a secret message in the Bible. Ano po? Dahil ang sabi ng mga prophets, particularly Isaiah, that when God speaks, He speaks in simile and in parables, in prophecy. Ano po? At there are in the entire Bible, there are more than 200 form of speeches in the Bible. Ano po? Okay, alam lang ng iba, parable, simile, idioms, metaphor,
ganon. Ang alam nila, alam natin, elementary. Pero, ang pinaka-deeper form of the communication yan sa Bible is ito. Ano ito? Yung hypocatastasis or the use of the aleph and the tau, itong first and last letter ng sa Old Testament ng Hebrew alphabet. So tingnan natin itong example ng hypocatastasis, ano po. Kasi yan po ay nakasulat sa sa aklat ng Zechariah. Saan na ba yung Bible natin? Ito natin yung sa Zechariah, ha? Zechariah chapter 12. Zechariah chapter 12. Saan na ba yung Zechariah? Ha? Saan na? Chapter 12. Zechariah 12 verse number 10. Mahabang verse ito, pero ito natin ang sabi dito, ano po. Dito natin makikita yung form of speech na tawag hypocatastasis. Okay? The use of the aleph and the tau. Sabi diyan, ano po. Zechariah 12 verse number 10. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication. And take note, dito na yon. And they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one that mourneth for his only son. Sabi diyan. And na kung titignan natin to sa, madali nga i-project natin ito sa, kung titignan natin ito sa sa Hebrew, ano po, saan na ba ito sa Hebrew? Okay, yan, ito sa Hebrew. Dali, ipo-project ko sa Hebrew. Ayan, Zechariah 12 verse number 10. Ano po? Makita natin diyan yung insert, yung original ano to? Hebrew word ng Zechariah 12 verse number 10. Ano po? Ito yung writing sa Hebrew. Ito yung nakasulat sa English. They shall look upon me whom they have pierced. So between me and whom ay meron pong dalawang Hebrew letter na untranslated. That is the aleph and the tau. Ito yung tinatawag nating hypocatastasis, ano po. Okay? Walang translation yan sa English. Kaya ang itong lesson na makukuha natin, ano po, in every doctrine teaching of the Bible, dapat babalikan natin yung original word para hindi magkamali, ano po. Okay? Sino itong pinapatungkulan na aleph and tau dito sa Hebrew? Or in the New Testament, alam natin, the alpha and the omega, the first and last letter of the Greek alphabet is equivalent to, in Hebrew, the aleph and the tau of the Old Testament. So alam naman natin ang Zechariah 12:10 is a prophecy of the crucifixion of the Lord. So between the English word me and whom sa Zechariah 12:10, there is an untranslated Hebrew that is in aleph and tau. So alam na natin na the usage of the first and last letter of the Hebrew alphabet is referring to none other than, siyempre, the Lord Jesus Christ, di ba? Okay, so yan yung Zechariah 12
verse number 10. Ano? At hindi lang marami po ito, hindi lang ito iisa. Okay, hindi lang iisa ito, ano po. Okay, asa na ba yung isa? Uh, puntan natin yung another ano niya, another example. May another example dito yata yun. Ayun. Another example ng Aleph and the Tau. O another example of hypocatastasis. Not only Zechariah 12:10, but it can be found dito sa first book, the first book of the book of Genesis. Ano po, makita natin that in the beginning God, okay, sabi yan, created the heaven and the earth. So pagkatapos ng salitang God, meron na namang untranslated word from Hebrew, that is the Aleph and the Tau, pagkatapos ng English word na God, referring to, of course, to the Lord Jesus Christ. Ayan. So ito pong form of speech po dito na hypocatastasis in the book of Genesis. It was mentioned 7 times. 7 times po yan. Ano po, hindi lang isa. Huwag na natin puntahan yung iba dahil magtatagal tayo. Okay? So, ito po yung mga fingerprint ng mga writers of the Bible. Ano po? So, alam na natin. Ito, meron tayong 6,000 copies of Greek New Testament or portion thereof. If we will compare this to Homer's Iliad, ang Homer's Iliad is about 650. Si Homer, ayan po ay mga prominent writer ng Greek, di ba? In their literature. Meron lang siyang 650. But the New Testament, we have 6,000, more than 6,000 copies of Greek New Testament or portions. Ano po? Okay. So, makita natin diyan, ano po. At itong classical Greek, ang lapse ng kanilang writing is from 800 to 1,000 years. But the New Testament, ang span ng kanilang writing is one lifetime. Yung Greek, yung Old Testament, that is 1,000 years, but the New Testament is only a lifetime, or more or less mga 300 years, ganon. Okay. And itong Papyrus 64, ang date po niyan is 66 AD, containing itong Matthew 26, 31 and 33. Okay? So yan yung nakita natin, ano po. Now, meron tayong project nga natin to. Itong si Dr. TD. Dr. TD. Siya nag-imbento ng scanning laser microscope. At he compared the 4 other manuscripts na nanggaling sa cave of Qumran in the Dead Sea. Ang date niyan 58 AD. Yung manuscript na galing sa Herculaneum, ang date niyan prior to 79 AD. Itong manuscript na galing sa Masada, 73. At saka itong
manuscript na galing sa Egypt, 66, ano po. So, ang ibig sabihin niyan sa finding ni Dr. TD, ang kanyang conclusion ay itong mga manuscript na ito, itong apat na ito, sabi niya, uh, this is either an original of Matthew's Gospel or an immediate copy, sabi niya, written while the disciples are still alive. Ano po? So, ayan, makikita natin ano po. At nabanggit natin kanina yung sacred names or denomina sacra, ano po, na mabasa natin sa Matthew 26. Ano po, andyan, indicating yung deity ng ating Panginoon kasi sa sa secular world, lalo na nung lumabas yung tinatawag na yung aklat na yung aklat ni Dan Brown, yung tawag diyan yung Da Vinci Code. Okay? Na ang sabi po doon, kung babasahin mo, itong deity ng Panginoon, it was invented doon sa Council of Nicaea noong 325 AD. Sabi niya doon, ano po. Now, that is completely false and an error in history. Pag hindi mo alam yung kasaysayan, ay maluloko ka, ano po. Dahil mababasa natin sa Matthew 26 yung usage ng nomina sacra or sacred names ng Panginoon, ano po, ang paggamit po doon sa mga manuscript na napuntahan natin. Ibig sabihin, before 325 AD, tinuturo na ng mga early believers na ang Panginoon, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang deity is true. Ano po? Hindi po totoo na ito ay inimbento ni Constantine noong 325 AD sa Council of Nicaea. Okay, yan ang sinasabi ni Dan Brown sa Da Vinci Code. Mali 'yon, mali. Okay? So kumita siya ng pera dahil sa pagsisinungaling. Okay? So another fragment, puntahan natin ito. Ito susunod. The Gospel of Mark. Itong fragment ng Gospel of Mark na natagpuan sa cave sa Qumran, written before 68 AD. Ang sabi diyan, ano po? Okay? So, ito po ay mga writers, eyewitnesses ng resurrection ng ating Panginoon, ano po. Okay? So, mahalaga yan na mapuntahan natin. Saan na ba 'yon? Ito, 'di ba? The Gospel of Mark. Okay? Gospel of Mark. Now, fast forward tayo sa kapanahunan ni after itong mga tatlong codex, ano po, itong Codex Alexandrinus, Codex Sinaiticus, at Codex Vaticanus. All of these codexes ay galing sa Alexandria sa Egypt, dahil ang center of learning noon sa kapanahunan nila ay doon po sa Alexandria sa Egypt. So nandoon ang mga manuscript, nandoon galing ang mga codexes na ito. Ano po? Okay, na they are in contrast doon sa mga manuscript na galing naman sa Byzantium manuscript, ano po, or sa Constantinople, or ano ba pangalan niya ngayon? Istanbul na ngayon yan, ano po. Okay, so fast forward tayo sa kapanahunan ni John Wycliffe, 1329 to 1384 AD, ano po. Si John Wycliffe, siya po ay Oxford theologian, Oxford sa England, na at sa kanyang mga kasama, they translated the entire Bible from Latin to English. Okay? Now, sa kapanahonan nila ito ay capital crime. Kaya itong dalawa, si John Wycliffe sa si William Tyndale, sinunog ito ng buhay, dahil capital punishment pag nag-translate ka ng Bible from Latin or from Greek to English.
masama daw 'yon, sabi ng simbahan noon, ano po. Okay, so yan ang position nila. So both John Wycliffe and si John Wycliffe ay scholar ng Latin yan, ano po, from Latin to English. But William Tyndale was a scholar of graduated from Oxford, but he translated the Greek New Testament, ano po, he studied the Greek and Hebrew, and he's translated the Bible from the original Greek and Hebrew to English. So doon, yan ang kanyang kasalanan, ano po. So na a short of history sa pagsusulat ng salita ng Panginoon, ano po. So that was the 13th century. Fast forward sa 15th century, diyan lumabas itong tinatawag na si Desiderius Erasmus, ano po, na kumuha ng 5 manuscripts, 5 lang kanyang basis ng kanilang ng manuscript para i-translate itong King James Version from Byzantium manuscripts, at gumawa sila ng tinatawag na uh, Textus Receptus or the received text, ano po, received text, Textus Receptus in Latin, dahil yun ang language noon, but they use the Byzantium manuscript, the Greek manuscript, to translate from Greek to English, ano po, the King James. At dito nagkaroon ng shortcomings dito ng King James, dahil ang basehan ng kanilang translation si only itong more or less 12 manuscripts. Pero alam naman natin na hindi lang 12 manuscripts ang fragment ng the whole Bible, ano po. Marami po 'yan. Ilan ba fragments ng Bible na nakita natin sa chart natin? Nasaan na ba yung chart natin? Saan ba fragment niyan? It was fragmented to ilan 'yan? It was fragmented during the time of Diocletian. The Bible was fragmented to 2,500 fragments, ano po. Ang kinuha lang ni Erasmus, Desiderius Erasmus, to come up with the King James Version is only 12 manuscripts. So ibig sabihin, kung bubuo ka ng puzzle, 12 lang ang pieces ng puzzle mo, hindi mo bubuo yung exact meaning. You need to have itong tinatawag nating 2,500 fragments of the Bible para malaman mo kung ano exact meaning ng salita ng Panginoon. So that was in 1525. Kaya nga nagkaroon ng issue diyan si Erasmus when they published itong tinatawag na Adulterer's Bible. King James Version 'yon, na nakalimutan ng publisher ilagay yung not doon sa 10 commandments. Kaya kung babasahin mo yung mga commandments doon, imbes na thou shall not commit adultery, hindi na ilagay yung not. So ang commandment doon, thou shall commit adultery. Yun ang tinatawag na Adulterer's Bible in the King James Version. Baka na yan ni Erasmus, ano po. Okay, so yan ay nakita natin, ano po. And saan na tayo? Balikan natin itong pagdating ng mga Gnostic heresies na binabanggit ni Apostle Peter, ano po. Okay, itong mga Gnostic heresies, ano po, they are twisting, ano po, and they corrupted the manuscripts through their Greek philosophy. They corrupted the concepts of the revelation of God. At
binigyan tayo ng warning ni Apostle Peter to. Ang sabi ni Apostle Peter dito po sa ano yan? 2 Peter chapter 2, ang sabi niya. So 2 Peter chapter 2. Tingnan natin sa 2 Peter chapter 2. Binigyan tayo ng warning ni Apostle Peter. Chapter 2, verse 1 hanggang 3. Okay, ano sabi diyan? But there were false prophets also among the people, even sino itong mga false prophet among the people? These are the Gnostic people, ano po? Okay, yung Gnosticism nagsimula dito sa kapanahunan ni Apostle Peter. Even as they shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction, sabi diyan. And many shall fall, shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth be evil spoken of, and through covetousness shall they with vain words make merchandise of you, sabi diyan ni Apostle Peter. Ano po? Itong mga Gnosticism, ano ba ang heresies nila? Ano ba ang philosophy nila? They corrupted the scripture through their philosophy. Ang philosophy nila that all material is evil, sabi nila. Okay? Aeons, emanations, distance from the material universe. So, since all material is evil, yan ang kanilang ruling principle ng Gnosticism. Ito yung mga grupo ng mga Greek philosophers na sila lang ang nakakaalam ng katotohanan. Sabi nila, para malaman mo, dapat maging member ka ng kanilang club, ng kanilang grupo. So yan ang mga Gnosticism, ano po. All material is evil, sabi nila. Thus, Christ was not God in the flesh. Jesus was just a phantom, only and had the appearance of being there, but no footprints in the sun, and no such and such, sabi nila. So all material is evil, sabi nila. So ito ay nagpatuloy itong Gnosticism hanggang sa kapanahunan ni Apostle John. Tingnan natin sa sulat ni Apostle John sa 1 John. Tanaw niyo 1 John. Chapter 1, verse number 1. That which was from the beginning, as we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, our hands have handled the word of life. Sabi diyan, in contrast sa kanilang sa teaching ng mga Gnosticism. Chapter 4, verse number 2, ang sabi ni Apostle John. Actually, itong epistle ni Apostle John was a rebuttal sa mga heresies ng mga Gnosticism. Verse 2 and 3, 1 John chapter 4. Whereby we know that the Spirit of God confesses that Jesus is come in the flesh is of God. Sabi po diyan, ano po. Okay? And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. This is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is in the world. So the Apostle John is referring to the teaching of the Gnostic, mga Gnosticism na tinatawag. Ano po? This was confirmed by Irenaeus of the Gnostics. Sabi ni Irenaeus noong 156 AD. Sabi ni Irenaeus noong 156 AD, wherefore they, itong mga Gnostic philosophers, and their followers have betaken themselves to mutilating the scriptures, which they themselves have shortened. So, ito yung mga Gnostic philosophers, ito po yung nagpasimuno ng pagbabawas sa salita ng Panginoon. Ano po? Binawasan nila, and they were influence, ano po, very influential dito sa
sa kapanahunan po nila, ano po. Okay. So dito nakita natin yung writings, yung tinatawag na, saan na tayo dito? Dito na tayo. Okay, so yung short or brief history of the English Bible. Nakita natin, ito summary natin, matatapos na tayo. So, yung Old Testament or yung Hebrew Bible, galing yan, di ba, siyempre sa Hebrew. Okay? And 2 centuries before the death of the Lord Jesus Christ, uh, the birth of the Lord Jesus Christ, nagsimula po yung compilation ng Greek Septuagint. Greek Septuagint is the Greek form of the Hebrew Bible, na uh, translate sa kapanahunan ni Ptolemy Philadelphus ng Egypt. So from there hanggang dito sa kapanahunan ng mga disciples, ayan. After the Greek Septuagint, then came the Latin Vulgate. Okay, the Latin Vulgate, ayan, nangingibabaw, Okay. And at the same time, after ng Latin Vulgate, na pagka na yung Latin, nawala na sa circulation sa mundo, nagkaroon na ng influence naman yung tinatawag na Greek New Testament, okay, dito sa kapanahunan uh, William Tyndale. And even prior to William Tyndale, sabi na natin kanina, nalaman natin na the whole Bible was compiled already 100 in the first century, 100 AD, compiled na yung buong Bible, but it was fragmented because of persecution to 2,500. At magmula dito sa kapanahonan ni William Tyndale hanggang sa present, na compile na yung totality ng buong Bible. So yan po ang brief history ng salita ng Panginoon na nakita po natin po. Okay? So nakita natin yung writing na sinatawag diyan ni David, di ba? Yung katotohanan na binanggit niya dito po sa Psalm number, ano ba 'yon? Psalm number 45, di ba? Ang sabi niya dito ay verse number Psalm 45 verse number 1. Okay. My heart is inditing a good matter. I speak of things which I have made touching the king, and my tongue is the pen of a ready writer. Ano ba yung ready writer na binabanggit diyan? In the Greek, nalaman natin yung di ba? Ano 'yan? Oxygraphos in the Greek. Oxygraphos, itong tinatawag na a ready writer or a stenographer. Ayan. So yan po yung skill na nangibabaw dito po sa uh, sa New Testament, lalong-lalo na sa kapanahunan ni Apostle Paul, as was confirmed by the Apostle Paul sa 2 Timothy, and ganun din sa buhay ni Matthew. He was fluent sa paggamit ng oxygraphos as an accountant during his time. Yan po ang ready writer ng salita
ng Panginoon. So dito po tayo magtatapos ng ating pag-aaral. Nawa ang salita ng Panginoon ay nabuksan ang kaisipan natin, napalakas ang pananampalataya natin. Kita-kita tayo ulit sa susunod na pag-aaral po natin, mga kapatid.